Okay guys, let's begin with the other part of the video or the lecture rather. So meaning to say the drift theory, so isa to sa mga theory kung bakit ang mga tao ay nagko-commit ng crime or nagiging criminal mind sila or nagiging isang criminal talaga totally. No, sabi doon sa drift theory, ito yung usual, parang occasionally nagiging criminal sila. Ano bang ano nito? Kasi ako tulad ko, 'di ba? Parang ganito kasi ako, okay? Or kahit some of other people, ganito rin, na okay tayo kapag may mga tao sa paligid natin, okay? Pero pagdating sa time na tayo na lang, or kapag may opportunity na medyo malilesen yung chances na tayo ay mahuhuli, gagawa tayo ng crime. Okay? Even they are a religious person, may mga moment pa rin sa kanila na nakagawa sila ng crime, 'di ba? Katulad noong mga pare, sabihin natin, yung mga religious group, some of them, bakit kaya sila, even though na meron silang connection na sinasabi or sabihin natin na relationship, but then they tend to the moment na sila ay nakakakomit ng isang crime, nagkakaroon ng act of lasciviousness or any crimes against chastity, or minsan nagiging crimes against person nga, nagkakaroon pa ng rape cases, 'di ba? May mga ganun nangyayari. Meron pang police, 'di ba, na they are from prestige institution, but then after that nakakomit sila ng crime. Kasi yung tinatawag natin na triangle of crime, na if there's an opportunity, some of them ay nakakapag-commit talaga ng crime. It's a matter of the resistance na isang tao kung paano niya masisay no yung mga temptations na yun. So this is the drift theory. Some of them okay, but then kapag hindi nila na-resist yung temptation, kahit na merong mga opportunity na yan, nagko-commit sila ng crime or nakaka-commit sila ng crime. Okay? May mga ganon din naman na mga tao na makikita natin napaka sa pera, pagdating sa pera, 'di ba? Well off sila. Pero kapag nagkaroon ng opportunity na sila ay may chance na makapag-corrupt, no, kahit na sa tingin natin mabuti sila, nakakapag-corrupt sila, nakakagawa sila ng hindi magagandang bagay. Kasi there's an opportunity. So this is a drift theory. The next theory naman is an differential association theory. So sabi dito, 'di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So yun pa lang, yan yung dating quote na nag-last sa atin for very longer of time, na kung sino daw yung mga kaibigan natin, most probably ganun din tayo. Oo, sabi nga natin theory lang ito na probably na ganito talaga ang nangyayari, pero may mga instances naman din na hindi naman nangyayari. Kahit na ang mga kaibigan mo ay mukhang masasamang tao or hindi sila ganun ka-okay, gumagamit ng drugs, 'di ba? Nagnanakaw yung iba sa kanila, but then they are our friends pa rin naman. Kahit na madalas natin sila nakakasama, it doesn't mean na ganun na rin tayo. Pero syempre may instances na yung mga kasama natin ay na-i-influence nila tayo. So instead na tayo yung maka-influence sa kanila, tayo yung nai-influensyahan nila. Imbis na dati, 'di ba, kunwari tayo ay religious person, na we are rightful, 'di ba? May tayo, kumbaga gusto natin yung palaging tama. Tapos pagdating doon sa mga kaibigan natin, parang palaging mali yung ginagawa nila. Then minsan, kung medyo mababa yung iyong resistance sa mga ganong bagay, ikaw yung mahahatak nila sa mga maling gawain. Syempre, nakaka-apekto dito yung if the person, syempre, if they are stressed, no, di-focus sila sa mga bagay na gusto nilang gawin. Syempre, kapag nakausap nila yung mga kaibigan nila ng mga addict, syempre, sila yung nahahatak. Instead na mahatak nila yung mga kaibigan nila, sila yung nahatak. So, ito yung differential association theory, na kung sino yung mga nakakasama natin, most probably ganun din yung ating mga attitude. Pero sabi ko nga, hindi 100% ito, dahil ito ay isang teorya lamang.
Okay? So, meron naman yung containment theory. So, parang ano ko rin yung sarili ko dito. Ewan ko kung saan kayo mga theory kasi pwede naman magsama-sama na yung theory na yan sa isang tao. So, ito kasi yung mga tao na tulad nun, hindi ako nang-aapi, 'di ba? Sabihin natin yung mga tao na yon, hindi sila nang-aapi, hindi sila nananakit ng ibang tao. Or hindi sila nanggugulang, pero for the protection of themselves, na hindi pwede na ako ay inaapi, hindi pwede na ako ay magugulangan. Kaya ang nangyayari, for the protection na pwedeng mag-harm sa kanila or mag-inflict ng pain or damages sa kanilang property and also sa kanilang sarili or even their relatives and family, nakaka-commit sila ng crime. Diba? Nakakagawa sila ng hindi magagandang bagay dahil gusto nilang proteksyonan yung sarili nila at yung mga tao nakapaligid sa kanila. So, katulad ito ng mga kaibigan, ay mga kapatid natin, kunwari, kung ikaw ay lalaki, syempre, kung may mga kapatid kang babae, ang nangyayari na yung mga manliligaw ng mga kapatid mong babae, dahil ayaw mo sa kanila at kilala mo yung ugali nila or nararamdaman mo or instinct mo na hindi okay yung lalaki na yun, kasi lalaki ka rin, mararamdaman mo naman yan, diba? Minsan syempre ma-instinct din naman ang mga lalaki, hindi lang naman babae. So dahil doon tinatakot natin yung lalaki na yun, diba? Mga nanliligaw doon sa mga kapatid natin, or ginagawa natin, binubugbog natin, diba? Kung hindi man natin binubugbog, binibigyan natin ng mga leksyon, 'di ba? Para hindi na siya magloko, or kung naliligaw pa lang siya, hindi niya na ituloy yung panliligaw niya. So, ibig sabihin nun, okay kang tao, sige, you are parang introvert person ka, pero pagdating sa nandyan na yung gusto, kailangan mong mag-stand out para protectionan kung ano yung alam mo na pwedeng mag-harm sa'yo, especially your family, ay talagang gagawa ka ng isang krimen. So, yun, para nakikita ko rin ang sarili ko sa ganun, na once my family put into danger, syempre, I will stand out to protect them also, dahil nga ayaw ko mapapahamak yung family ko or my loved ones. Diba? Pero may mga tao din naman kasi na okay lang, desisyon nila yan. So, magkakaiba yung personality kasi ng tao, kaya ito ay isang teorya, containment theory. Then, yung next naman is yung social bound theory. Ibig sabihin lang nito, dahil meron tayong connection, sige, may connection tayo, ayaw kitang saktan. Okay? Dahil meron tayong pagsamahan, pagkakaibigan, 'di ba? May pinagsamahan tayo, kahit na may ginawa ka sa akin, or dahil meron kang illegal na ginagawa, hindi kita isusumbong, hindi kita ipagkakanulo dahil meron tayong samahan, diba? Social relationship. Para bang ganito yun, para nagiging accomplish ka na, dahil tulad nito, yung kaibigan mo na best friend mo ay nambababae or nanlalaki, or yung ka-opisina mo, ganun ang ginagawa, diba? Ganun ang ginagawa nila doon sa opisina, merong mga love team. Then, dahil meron kayong samahan, syempre, hindi mo to ibubuko doon sa asawa niya or sa jowa niya. Hindi mo sasabihin ito kahit na nagloloko, 'di ba? Alam niyo yung Coldplay na concert, 'di ba? Na may tumatawa doon na babae. So, alam niya na meron siyang knowledge doon sa affairs ng dalawa, no? Sa the CEO and the HR representative or HR head sa kanila, no? So, isa yon sa mga theory natin, yung social bond na yan, theory na dahil magkaibigan tayo, hindi kita ilalaglag kahit na alam ko na yan ay mali. Okay? Then, because of that, you are accomplice of the crime na nakukumit ng isang tao, diba? Accomplice of the affair. Malinaw? So, next na tayo. So, ito naman yung social reaction or labeling theory. So, parang discrimination ito na sinasabi natin na they are troublemaker. Alam nyo ba na ang mga criminology, they are tagged as a troublemaker. Although, parang totoo naman, di ba? Kasi I am also a criminology student before, then I am also handling criminology student. So, I noticed that some of the criminology students are troublemakers talaga, no? So, dahil doon, meron pa nga dati nung way back 2012 si General Purisima, siya ay chief PNP ata noon or regional director ng National Capital Region. So sabi niya,
ayaw niya sa criminology. So, ano yan parang tahasan sinabi niya na ayaw niya sa criminology. So, dahil doon, nagkaroon ng IQ test. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, ang mga criminology student daw ay low IQ. So ibig sabihin, 2013 yun, kasi I am a part of the 2013 sa PNP. So, sa aming nangyari yon na merong IQ test. So, nangyari. Yung purpose or yung gusto ni Purisima na mabawasan ang mga criminology student graduate na mag-apply sa PNP or maging pulis, kasi merong mga study and statistic na usual na nakakapag-commit ng crime na pulis ay from the criminology courses, diba? So dahil doon bawasan natin yung mga criminology na yan, kasi wala naman sila yung magagawa, diba? Because they are qualified to become a police officer. Then inopen nila sa lahat yon because of the NAPOLCOM. Inopen nila yan as long as na meron kang board exam or eligibility na sinasabi, so you are qualified to become a police officer. So that is the reason na pwede na lang gawin ngayon sa Purisima ay maglagay ng IQ test, requirements, dagdagan na requirements para ma-filter out yung mga papasok na they are knowledgeable enough and yung IQ ay mataas. So syempre ang mga criminology medyo slow or medyo low IQ ha. Hindi siya lahat, pero kung i-compare mo sa nurses, sa teachers, sa accountant and civil engineer, syempre walang binatbat yan. Hindi naman walang binatbat kasi we can compete to other courses naman, 'di ba? Ang hindi ko lang makompete talaga na makalaban ay yung CPA and engineers. Magagaling talaga ang CPA and engineers talaga. No, even sa some aspect na ang study sa academe, they are brightly enough para ma-dominate yung yung isang aspect ng academe. So ibig sabihin nun, so naubos ang cream sa panahon na yon kasi nga they are tag as a troublemaker. So sa batch namin konti lang ang cream. Okay, mostly ay nurses, eduk and other courses. Pero syempre dominantly puro nurses yung mga nakapasok. Syempre hindi naman tayo papahuli, 'di ba? Hindi naman tayo low IQ talaga. Joke lang, yabang, no? So kaya tayo nakapasok sa first batch dahil nga above average ang IQ natin. Na bilong tayo doon sa mga matataas ang IQ. That is the reason kaya one apply lang ako dahil nagkaroon ng ganun sa IQ test, dahil na parang under quota agad kami pagdating sa IQ test. Ang nangyari, parang ang applicants ay 7,000, ang quota lang nun ay 1,000. At ang nakapasa sa above average na exam na yon sa IQ test ay almost 1,500 lang. Okay? Tapos yun pa lang, first stage pa lang yun ng qualification sa application sa PNP. So, meron pang dadaanan na pangalan nito, physical exam, meron pang health exam, tapos yung final deliberation. So malalagas agad, kaya nagdagdag sila ng konti, na kumuha pa sila ng at least 500 para i-process yung 1,500 and another 500 doon sa sa PNP para ma-fulfill yung quota na 1,000. Then at the end of the batches na yon sa amin, at the end of the procedure and process, ang nakapasok lang sa amin ay almost 900. So kulang pa rin, under quota pa rin kami, nalagas yung iba doon because of the disqualification of some aspect of their exams. Okay, so yan yung sinasabi natin na nagkakaroon ng labeling kasi sa atin, na-discriminate sila. At the same time, yun ang tingin natin sa mga tao, sa mga courses, sa mga lahi, or kung saan ka mang lumaking probinsya or sa cities, kunyari sa Tondo, sa Malabon, alam na magulo yan, 'di ba? Pero pagka sa Quezon City ka, alam nila na medyo yan ay mga mababait na tao at saka mga pogi at magaganda. No, ewan ko lang sa Pasig kung anong taga. Alam namin kasi sa Pasig bahain 'di ba? At saka amoy isda, 'di ba? Dahil nga doon sa Pasig River. Hindi, joke lang, marami magagalit sa akin na taga Pasig.
sa statement natin na ngayon. Biro lang yun, guys. Okay guys, at this moment, dito muna yung ating i-upload. Susunod na natin i-upload yung iba guys. So, thank you and have a good day. Bye-bye.